Alright, mega love shout out. Good evening, Mabsat. Namaya, good morning na. Mega love shout. Pag-usapan natin to main topic. Nako, si Marcoleta. Baka makasuhan ha. Tingnan nga natin. Bakit naman siya kakasuhan? Nako po, grabe, no? O, to, pakinggan natin si Attorney Enzo Recto Mabsat. Grabe, disloyalty ang pwedeng ikaso kay Marcoleta ayon kay Chief Justice or kay Senior Associate Justice Antonio Carpio Mabsat. Tingnan natin. Kopiko Supremo, matapang pero suabe. Bilisan na lang natin to para matapos. Ilang minutes? 24 minutes. Gawin natin 15 minutes. Sige, bilisan natin. Alright, pasok, attorney. Tanggalin natin yung background music natin para mas malinaw. Ay, bawasan pala, sorry. Okay, pwede na, attorney. Constitutional law expert, legal expert. Ayon sa kanya, sa interview ng DZMM, pinanood ko yung buong interview eh. Tinanong siya tungkol kay Marcoleta. Pwede bang kasuhan si Marcoleta? Pwede ba siyang matanggal sa pwesto? Ang sagot mismo ni ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, pwede. Naku po. Pwede. Pwede siyang kasuhan. Hala. Ano ang pwedeng ikaso sa kanya? Disloyalty to the Republic. Bigat na kaso yan. Imaginin nyo naman yan mga kabunyog, mga kababayan. Disloyalty. Ibig sabihin, hindi ka loyal sa Republika ng Pilipinas. Agoy. Tama ba, Sir Leonardo? Ang malala niyan. Senador ka pa naman, tapos ganyan ang ikakaso sa'yo. Nakakaano naman yan. Disloyalty to the Republic. Agoy. Hindi kasi siya pwedeng kasuhan ng treason kasi wala tayo sa panahon ng gera. Kung nasa panahon tayo ng gera, may kaaway tayong bansa, mayroon tayong digmaan sa isang bansa. Tapos kumampi siya doon sa bansa na yun, treason yun. Ito kasi, nasa peacetime tayo eh. Wala naman tayong gera. Kahit may tension tayo sa China, wala namang formal declaration of war. Kaya kung kumakampi siya sa China, hindi mo pwedeng kasuhan ng treason. Based yan sa definition ng treason sa revised penal code. Ang treason, sa panahon ng war, sa panahon ng gera, tapos kumampi ka doon sa bansang kalaban natin sa gera, treason yun. Pero pag walang gera, walang treason. So ngayon, ano itong ibig sabihin ng disloyalty to the Republic? Ay pag sumumpa ka, actually lahat naman ng opisyal ng gobyerno, lahat ng empleyado ng gobyerno, ang susumpaan mo, magiging loyal ka sa konstitusyon, magiging loyal ka sa Republika ng Pilipinas. Itataguyod mo ang mga batas nito. Yan yung i-uphold mo ang konstitusyon. Yan yung mga pinapanumpaan, lalo na senador ka ng Pilipinas. Mga kabunyog, mga kababayan, ito ipaliwanag ko ito sa inyo. Alam nyo ba na pagdating sa senador, pagdating sa kongresista, pagdating sa presidente ng Pilipinas, pagdating sa vice presidente ng Pilipinas, pagdating sa mga justices ng Korte Suprema, pagdating sa mga commissioners ng mga constitutional commissions tulad ng COMELEC, COA, at saka civil service, pati ang ombudsman. Alam nyo ba na dyan, hindi ka pwedeng ma-appoint dyan kung hindi ka natural-born Filipino citizen? Kailangan mo natural-born. Hindi pwedeng simple lang na Filipino citizen. Hindi pwedeng simpleng Filipino citizen lang. Kailangan natural-born Filipino citizen. Kung naturalized Filipino citizen ka, ibig sabihin, naging Filipino citizen ka by naturalization, hindi ka pwedeng maging senador, hindi ka pwedeng maging kongresista, hindi ka pwedeng maging presidente ng Pilipinas, hindi ka pwedeng maging vice-presidente, justices ng Korte Suprema, commissioners ng COMELEC at ombudsman. Bakit? Imaginein mo naman, gagawa ka ng mga batas tapos hindi ka naman natural-born. Kaya ang requirement, natural-born. Mga kabunyog, mga kababayan. Sa ibang posisyon, pwede ang naturalized. Ang requirement lang, you must be a Filipino citizen. Pwede yun. Kung mga mayor lang ng isang bayan, pwede yun. O kaya kung ma-appoint ka lang na direktor ng DPWH, pwede na, you must be a Filipino citizen. Pero kapag magiging kongresista ka, senador, presidente, vice-presidente, justices ng Korte Suprema, hindi pwede. Wait lang, Mabsat Chine-check ko yung live natin. So far, meron tayong 140 plus live viewers, Mabsat. Pero 30 plus pa lang yung
30 plus pa lang yung like natin. Baka naman, Mabsat, more than 100 sa inyo hindi pa nagla-like. O 151 na tayo, 151. 30 plus pa lang yung like. Baka nakalimutan nyo. Like naman tayo, Mabsat, no? Nakakapaw. Alright, pasok ulit. Attorney Enzo. Kailangan natural born. Bakit kailangan natural born? Eh, kasi dapat ang loyalty mo sa Republika ng Pilipinas, dapat ang loyalty mo sa konstitusyon ay hindi questionable at hindi maki-question. Pag questionable ang loyalty mo sa konstitusyon at sa Republika ng Pilipinas, hindi ka pwedeng magsenador, hindi ka pwedeng magkongresista. Kaya ang requirement, natural born. Natural born. Hindi Filipino citizen. Kasi kung must be a Filipino citizen, hindi. Sa ibang pwesto, oo. Pero senador ka, natural born. Bakit kailangan natural born? Kasi ipaglalaban mo ang Republika ng Pilipinas. Magiging loyal ka sa konstitusyon. Magiging loyal ka sa ating republika. Yun. Pagka naging disloyalty to the republic, ibig sabihin, hindi ka matapat sa Republika ng Pilipinas. Ano ang sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio? Ay nakalagay sa konstitusyon natin kung ano ang ating national territory. Nakalagay sa ating konstitusyon what comprises the national territory of the Republic of the Philippines. Nakalagay yan. Tapos ngayon, hindi ko gawa-gawa yan mga kabunyo. Hindi gawa-gawa yan. Ito, tingnan nyo Antonio Carpio, Lead Convenor Isang Bayan Coalition, DZMM. Tingnan nyo yung caption sa baba. Marcoleta may face ethics complaint over West Philippine Sea remark. 11 February 2026. Kanina lang. Pinanood ko yung buong interview na yan. Ano daw bang ethics complaint ang pwede? Disloyalty to the Republic. Yun. Yan Marcoleta may face ethics complaint over West Philippine Sea remark. Ano to senador ka, tapos sasabihin mo na pwedeng i-give up ang Kalayaan Island Group? Medyo ibang klase yan, mga kabunyog, mga kababayan. Bakit kailangan marami akong nababasa. Dapat na kasi dyan, attorney, i-impeach na yan. Mga kabunyog, hindi naman pwedeng i-impeach ang senador. Ang senador ay hindi kasama sa mga i-impeach na opisyal. Ang kongresista, hindi rin pwede. Ang mga pwede lang sa impeachment ay presidente, vice-presidente, justices ng Korte Suprema, commissioners ng mga constitutional commissions tulad ng COMELEC, COA, ombudsman. Yan lang yung mga impeachable officials. Kaya kung tatanggalin mo yung mga impeachable officials, impeachment ang paraan. Pero kung congressman lang at saka senador, hindi kailangang impeachment. Ano ang pwedeng gawin? Ethics. Filean mo ng ethics complaint. Sa ethics complaint, kung medyo magaan ang kaso, suspension, tulad nung kay Barsaga. Pero kung mabigat ang kaso, tulad ni Arnie Tevez, di ba? In-expel yun. In-expel. Itong bang kay Marcoleta, mabigat ba ito? Mabigat ito. Sobra. Kaya lang, syempre, ang magdidesisyon kasi dyan, kung i-expel yan, ang magdidesisyon yan ay mga senador din. Pero, pwede yan, para dalawa na yung filean ng ethics complaint na i-expel. Si Bato de la Rosa dahil laging absent, nagtatago, tapos si Marcoleta. Yun, para mawala na yung mga kabunyog, mga kababayan. Tama yung punto ni Milski. Kaya nga mayroon tayong flag ceremony, Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Hindi kasi pwedeng kasuhan ng treason kasi nga ang treason sa atin, makukumit mo lang ang treason kapag wartime. Ibig sabihin may gera. Wala naman tayong gera So anong pwede? Disloyalty to the Republic. Hindi ka nagiging loyal sa Republika. Kasi actually, pag nanumpa ang presidente ng Pilipinas, pag nanumpa ang mga senador, oath of office yan Magiging loyal ka sa konstitusyon, magiging loyal ka sa Republika ng Pilipinas. Ano ang mga sinasabi ni Marcoleta? Wala naman daw West Philippine Sea. Wala naman West Philippine Sea. Imbento lang natin yan. Sus naman. Paano mo nasabing walang West Philippine Sea? Nakalagay na nga, di ba may Philippine Maritime Zone Act? Pinasaya noong 2024, naging butas yan. Nakalagay doon, ang West Philippine Sea ay binubuo ng ating exclusive economic zone at saka yung Kalayaan Island Group. Yan ang West Philippine Sea. Nakalagay yan sa Philippine Maritime Zone Act of 2024. Ang author niyan ay si dating Senador Francis Tolentino. Kaya nga galit si Tolentino nung nagsasabi si Marcoletang, wala namang West Philippine Sea sa atin. Tayo, lang yan? Imbento lang yan, pero walang West Philippine Sea sa batas. Saka walang coordinates ang West Philippine Sea na yan. Sabi ni Tolentino, mayroon. Ako ang author ng Philippine Maritime Zones Act. At alam nyo, ang isa ditong
kalukuhan ni Marcoleta, nang pinasa ng Kamara yan, siyempre, ang ating Kongreso ay bicameral. May counterpart na batas sa Kamara, may counterpart na panukalang batas sa Kamara, may counterpart na panukalang batas sa Senado. Ibig sabihin, pinag-usapan yan sa sa Kamara. Member si Marcoleta ng Kamara noon. 19th Congress. Sa 19th Congress, pinag-usapan yung Philippine Maritime Zones Act na yan. Bago yan naging act o bago naging batas, pinag-usapan yan. Tapos ngayon sasabihin, hindi niya alam na mayroon tayong West Philippine Sea sa ating mga batas. Nasa batas na yan. Dinefine doon sa Philippine Maritime Zones Act of 2024. Naka-define ano ang West Philippine Sea. Ang sabi sa West Philippine Sea, ito ay yung mga nasa exclusive economic zone natin at saka yung Kalayaan Island Group. Yan yung bumubuo ng West Philippine Sea. Malinaw yun. Tapos ngayon, sasabihin ni Marcoleta, wala ta namang West Philippine Sea, imbento lang natin yan. Anong ibig sabihin yan? Hindi mo tinataguyod ang batas natin sa ating national territory. Nandyan yan sa konstitusyon. What comprises the Philippine territory? Nakalagay doon, yung ano na yan, yung Kalayaan Island Group, kasama yan sa national territory. Tinuturo yan sa mga sa constitutional law. National territory, unang subject yan sa college. Ako, sa College of Law. Tinuturo ko nga yan sa Constitutional Law 1. National territory. Actually, may exam nga ako. Siya nga pala, hindi ko sa inyo na ipakita. Mamaya nga ipapakita ko sa inyo. Tinanong ko yan sa mga estudyante ko sa final exam nila. Nitong nakaraang buwan, tinanong ko yan sa mga estudyante ko. Ang Kalayaan Island Group ba ay bahagi ng teritoryo natin considering na nasa labas na ito ng ating exclusive economic zone? Ibig sabihin, hindi pa ito pinagdidebatehan ngayon. Binigay ko na yan kasi inassign ko sa mga estudyante ko yung kaso ng Magallona versus Ermita, 2011 case. Niresolve na yung issue na yan. Ang Kalayaan Island Group ba ay bahagi ng Pilipinas kahit nasa labas na ito ng exclusive economic zone? Ang paglilinaw dyan, oo. Alam nyo kung sino ang sumulat ng desisyon ng Korte Suprema ng panahon na yan? Si retired Senior Associate Justice Carpio. Yun. 2011 case yan, Magallona versus Ermita. Gusto niyo? Tapos sinahamon pa niya ng debate tungkol dyan sa West Philippine Sea at sa Kalayaan Island Group. Paktay ka. Talagang dudurugin yan ni Chief Justice Carpio. Yung mga DDS dito. Yung mga DDS. Hinahamon ko kayo. Mga DDS. Argo, tingnan nyo to. Magallona versus Ermita. GR number 187167. I-type nyo lang. Magallona versus Ermita. GR number 187167, August 16, 2011. Dinesisyon ito unbank. Ang sumulat ng desisyon si Justice Carpio. Ano ang issue dito? Ang Kalayaan Island Group ba ay nasa labas ng exclusive economic zone? At kung nasa labas ito, teritoryo pa rin ba ito ng Pilipinas? Yan yung issue dyan. Ang desisyon dyan ng Korte Suprema, oo. Iba naman ang basis natin ng pagkiklaim ng Kalayaan Island Group, hindi naman sa pamamagitan ng exclusive economic zone. Ang claim natin sa Kalayaan Island Group, hindi UNCLOS. Kasi ang UNCLOS, maritime, dagat. Tubig. Yan, lupa yan eh. Teritoryo natin yan na lupa. Kiniklaim natin yan sa prinsipyo ng terra nullius o res nullius. Ibig sabihin, tayo ang unang nakadiscover niyan. Dahil tayo ang unang nakadiscover niyan, tayo rin ang unang nagposisyon diyan. Effective occupation and possession, discovery. Yan yung pag-claim natin diyan. Hindi dahil yan sa UNCLOS, hindi dahil yan sa exclusive economic zone. Iba. Pero kahit naman iba ang pag-claim natin diyan, hindi part ng exclusive economic zone, part pa rin yan ng national territory natin. So bakit ngayon sasabihin ni Marcoleta, pwede na nating i-give up yan. Nasa labas na yan ang economic zone natin, ng exclusive economic zone. Yung ganyang pananaw mo ay disloyalty to the Republic. Agoy. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Disloyalty to the Republic. Iba ang sinasabi mo sa nakasaad sa ating batas, sa nakasaad sa ating konstitusyon. At ngayon, makikipagdebate pa siya. Ibig sabihin, papanindigan mo yung pananaw mo? Ay kung papanindigan mo yung pananaw mo na yan, na mali ang pananaw mo, ay talagang dapat disloyalty to the Republic ka. Diba? Diba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya sabi ni Justice Carpio, pwedeng kasuhan yan. Pwedeng filean yan ng ethics complaint. Hindi ko gawa-gawa lang yan na chismis ha. Ito yung sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio. Tingnan nyo mga kabunyog sa baba. Tingnan nyo yung caption sa baba. Marcoleta may face ethics complaint over West Philippine Sea remark. Carpio, kailan? Sinabi, 11 February 2026. Ngayon lang. In-interview siya sa DZMM. Yan ha. Kaya, hindi po ako nag-iimbento na
Oo ba? Sinabi ba talaga yan ni retired Senior Associate Justice Carpio? Hindi niya naman sinabing siya ang magpa-file. Sabi niya, iba na lang ang mag-file. Kumbaga, pero sa kanya, sa tingin niya, may basihan na file ng kaso si Marcoleta. Disloyalty to the Republic. Aray. Ngayon, sinong magtatanggal sa kanya sa Senado? Yun lang, kasi mga kapwa niya senador. Ang problema sa mga senador, karamihan ng senador ay may mga senador siyang kakampi. 9 sila eh. Ang kailangan natin, 16. Yan yung problema natin. Kailangan kasi natin 2/3. Kapag i-expel kasi, kailangan 2/3. So ang 2/3 ng 24 ay 16. Yan yung medyo problema natin. Pero kung talagang susundin lang ng mga senador ang tama at dapat disiplinahin si Marcoleta. Sa ginagawa niya at sinasabi niya na yan, disloyalty yan to the Republic. Disloyalty to the Republic. Ito namang si Argo, magaling pa kay retired Senior Associate Justice Carpio. Wala daw sa elements ng disloyalty to the Republic. Si retired Senior Associate Justice Carpio na ang nagsabi. Pasok yan. Bakit? Nanumpa ka. Nanumpa ka. Saka imagine niyo naman mga kabunyog. Senador ka ng Pilipinas tapos ganyan ang mga sinasabi mo. Parang ang loyalty mo hindi sa Pilipinas hindi pala parang. Sa China ang ano mo. Sa China. Aray ko po. Ang loyalty mo Diyos sa China, Lord, hindi sa Diyos ko po, Pilipinas. Rudy. Mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang. Kaya, kung magiging maayos lang ang ating Senado, ibig sabihin, kung talagang magiging totoo lang ang mga senador, dapat tanggalin na nila yan sa mga senador. Kasi disloyalty to the Republic. Pangalawa, si Bato rin, ganun din. Ano si Bato? Ayun, tingnan mo naman, absent, nagtatago. Kaya yung dalawa na yan, dapat masibak sa Senado. Paano mo sila Attorney, 3 months na. February 10, yung kanyang mansari. Kuwan na ngayon, February 11 and 12. 12 na kasi madaling araw na eh. So, happy mansari. Bato de la Rosa. 3 months ka na. Dapat tanggalan na talaga ng sahod to. I-push nyo yan yung kay Sandro Marcos. Tanggalan ng sahod yung mga mambabatas ng mga yan. sisibak? Sa ethics complaint. Sa ethics complaint, pwede. Hindi naman impeachable official yan. Ang Senado lang pwede, pero kailangan 2/3 ng senador ang boboto. Ang problema mo sa 2/3, 16 yan. 16. Ay, siyam sila eh. Siyam. Tapos yung mayorya naman, 15. Ang problema sa mayorya ng 15, nandun pa si Pia Cayetano. Nandun pa si Mark Villar, saka si Camille Villar. Kaya dapat sana talaga kasi noong 2025, hindi na binutuhan yan ng mga kababayan natin. Ang dami kasing binutuhan ng mga kababayan natin na sila Bongo, sila Bato. Sinasabi ko na noon pa. 'Di ba, nangangampanya ako noon, mga kabunyog, mga kababayan, huwag na nating butuhan ang mga pro-China. Yan, tingnan nyo ngayon. Tingnan nyo ngayon, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, kaya nakakalungkot ang nangyayari sa atin ngayon. Sana, hindi na yan binutuhan ng panahon ng eleksyon. Kaya lang, binutuhan yung mga tulad niyan. Sila Amy Marcos, binutuhan sila Bato, sila Bongo, itong sila Marcoleta. Kaya tayo ngayon dapat sana sulid ang ating Senado na makapilipino. Sulid sana ang ating Senado na makabayan. Ay ngayon, napasok tayo ng mga tulad ni Marcoleta. Napasok tayo ng mga tulad nila Amy Marcos, nila Padilla. Yan ang medyo malungkot eh. Kaya sana sa 2028, wag na. Leksyon na to sa atin. Mga kabunyog, mga kababayan. Mayroon ngang kumakalat ngayon. I-give up na lang daw si Marcoleta. Di ba ang sabi ni Marcoleta, i-give up yung KIG, Kalayaan Island Group. May kumakalat ngayon. I-give up si Marcoleta. I-give up na daw sa China. Mukhang mukhang tama yung panawagan na yun. Pero ang maganda rin ngayon mga kabunyog, mga kabayan, natutuwa na rin ako kahit papano. Dati kapag dinidiscuss ko ang issue ng China, kukunti ang interesado. Kapag dinidiscuss ko na ang topic ko tungkol sa West Philippines, kukunti ang interesado. Ngayon, ang dami. Ang dami. Siguro, ang dami ng interesadong kababayan natin. Nagkaka-interest na. Kasi nasusuka siguro ang mga kababayan natin sa ginagawa nila Cayetano, nila Marcoleta at saka ni Padilla. Hindi makapaniwala ang ating mga kababayan. Ganyan ba ang mga senador natin? Ganyan ba ang mga senador natin katulad ni Marcoleta, ni Cayetano at Padilla? Kaya makikita nyo ngayon ang galit ng mga kababayan natin. Nare-realize na ng ating mga kababayan. Yung palang kanilang mga binutuhan, ganyan pala. Kaya ito, leksyon na ito sa atin sa 2028, wag na. Lalo na gagawin mo presidente si Sara Duterte. Ay sus, ano na lang mangyayari sa bansa natin? Imagine nyo, ang magiging presidente daw si Sara, ang vice president si Marcoleta. Ay, mga kabunyog, mga kababayan, maawa na kayo sa bansa natin. Maawa na kayo sa bansa natin. Imagine nyo ang presidente si Sara, vice presidente si Marcoleta. Ay, wala na. China na ang bansang ito. Wala na. China na, mga kabunyog. Sa totoo lang. Hindi tayo papayag niyan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Grabe, Ang ganda ng topic ni
Attorney Enzo, absent ako. Marcoleta, makakasuwad ka pala. Putragis, Nako, oy, Sir Leonardo, ikaw na, kasuhan mo na. Andyan na, absent Tokis. Tokis, kasuhan mo na si Marcoleta. Putragis, disloyalty. Disloyalty to the Republic. Putragis. Oh my God. Maingay pa rin si Marcoleta, mga kabsat, no? Anak ng kamote, ibang klase talaga. Oo. Malagang may kwan na, may tama talaga. Pero anyway, salamat attorney ha. Meron pa ako isa guys, may isa pa tayo kay attorney. Teka lang ha. I-countdown lang natin to. Countdown natin. Salamat po sa mga bagong pasok. O guys, wag naman ha. Baka naman 200 plus na tayo hanggang ngayon. Hindi, yung like natin, ang liit 238 ang naiwan as of now. Pero, ilan lang yung like natin? 65. Ay, grabe naman mga absat. Wala pa sa 1/3 Wala pa sa 1/4 pala. Baka naman, mga absat, no? Pabuti yun 100 yung like natin. Like po tayo, wala pong bayad yan. Salamat. Okay, countdown po tayo ulit.